So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, itong video na to ay para sa 3, 2, 1, the biggest overpricer sa Pilipinas na walang iba kundi si Pio Balbuena. Baka kahombre ko, nabalitaan nyo na ba yung Tambay Cup? OMG! Akala niya ata yung tira nung malupiton ay yun na yun. Hindi yun! Eto yun! Anyway mga kahombre ko, ang Tambay Cup, sa word itself na tambay, which ang ibig sabihin ay yung taong tangang walang future na nakatambak lang sa isang lugar, batugan. So, ibig sabihin, equivalent doon ay walang income, walang pera. I understand. Ang ganda ng concept niya, tambay. Siya ay isa lang tambay dati, di ba? So, yung asawa niya yung nakapagpabago sa kanya, good story. I understand. So, now, bumalik tayo sa tambay word. Now, yung tambay word, mga boss, alam mo na, kaya niya ginamit yung tambay word. Ibig sabihin nun, yun ang target market niya. So, kung yung tambay ang target market niya, at sa bawat box niya, meron siyang matinding mga kasulatan na kung saan ina-uplift niya yung pagiging tambay. Na kumbaga hindi porke tambay tayo, wala na tayong lugar sa mundong to. Hindi porke tambay tayo, hanggang dito na lang tayo. Hindi porke tambay ka, hanggang ganyan ka na lang. Meron at meron din tayong makakamit sa mundong to. Yes! Meron po si Pio lang na makakamit sa mundo ng tambay. Yung mga tambay, wala. Kasi ang ibinebenta niya, mga boss, ay cup na putang ina sa presyo. At pag hindi po cup, maglasing ka. Tama din naman sa tema niya bilang tambay. Manginginom. Pio, in short, your products won't help them, but your products will help you. Ikaw lang. Ikaw naman, Pio. Dodoblehin mo pa yung meaning mo. Kaya nga tambay, ibig sabihin walang ginagawa. So, mas marami din sa mga tao na yan, yung walang pinag-aralan. Eto nga, ikakwento ko ng maayos sa inyo, na ginagamit lang yung word na tambay na yun for only marketing purposes. Wala nang iba, man. Kaya, eto nga yung malupit Dahil sa mga mabubulaklak niyang salita. Siyempre, madadala at madadagit yung mga tambay. Kasi siyempre, tambay. Ang meron lang siya madalas, kakwentuhan, kausap, ice pick, o kaya ochilyo. Yan yung mga tropa ng tambay. Mga stupidong argumento nila, mga stupidong argumento between them. That's about it, man. In short, walang future. So, wag mong sasabihin na hindi porket tambay ka lang, hanggang dyan ka, tas biglang ibibigay mo na product, bumili ka ng mahal na cup. At maglasing ka. Gago ka ba? Ay, nako, Pio. Pero, good marketing. Because as I can see, hindi ka naman mayaman, but you know, you made it far. So, palakpakan ng putangin ng iyan. Palakpakan! The biggest overpricer sa buong Pilipinas. Ang galing. Very good, man. I like that mentality. So, mga kahombre, bali, 1,650 po ang SRP ng isang tambay cup. Tag-ina mga boss, dinaig pa po ang mga original na New Era cup, di ba? Grabe. Magsabi pa kayo sa comment section, ano pa ba yung mga malulupit na producer ng cup, di ba? International. Grabe to, 1,650 para lang sa isang cup? Oh my goodness. Ang dahilan daw niya is tumataas daw ang value ng tambay cup. Yun daw ang tinatawag daw dito is law of supply and demand. Ha? What? Kasi hindi na daw ulit sila magpo-produce ng version na yun, tas pipirmahan niya pa. Oh my God, man. Golden. Pucha. Kunwari, 100 lang yung produkto. Putang ina, Pio, papirma naman ito. Tangina. Oh, pirmahan mo. Para from 20 pesos maging 1 million pesos na to. Sige, pirmahan mo. Wawa.
Ang galing mga boss. Balang araw daw kasi, uulitin ko, magkakaroon niya ng matinding presyo. Magkakaroon daw ng mataas na value yung cam. Pio, what the hell? Nasa mundo ka ng mga fairy tale. Kung saan, naiisip mo na, wow, everything is falling good. Kapera, 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 yun lang. No! It's not true na dahil ito sa law of supply and demand. Paano ka magkakaroon ng demand kung yung supply ay mahal? Putang ina ka, di ba? It's okay na maglagay ka ng bar, no? Dahil nagbibigay ka ng hype sa tao, but then your credibility goes down with it. Yung credibility mo na akala mo, eto na yon, puta, trend ako, puta, sure to, wala akong pake. And then afterwards, babagsak ka din. Look at you now. Ganyan pa rin ba ang movement ng tambay cup mo? From the start, di ba? Ibig sabihin, Pio, hindi ka nagkaroon ng law of supply and demand. Kasi wala na ngayon yung tambay cup mo. Kung meron man, hindi na ganun kalakas. So, nasaan na yung law of supply and demand? Mali ang marketing mo. Ibig sabihin, totoo na ang nagpasikat sa'yo ay yung mga views na mga tambay. So, ibig sabihin nun, automatically, hindi na buyer yung mga katambay mo kuno. Ibig sabihin, ang buyer mo is yung mga class C, B. Yung mga tambay is classified as D, E. Ang layo, man. So, hindi ka talaga magkakaroon ng support. That's why they said bye-bye to you. I know you feel this, man. Diba? Kasi kahit ako, wala na ako masyadong fans. It's exactly the same sa'yo. Yun nga lang, magkaiba tayo. Wala naman kasi akong negosyo na inilalagay online. I'm not that type. Tahimik lang ako magnegosyo. Hindi ganyan. So, ikaw, nilagay mo sa social media, so definitely meron at meron titira dyan. Diba? Kasi influencer ka. So, you need to receive. Sa Italiano, subishi e taci. Sabi pa ni Pio, hindi na daw sila magre-release ng bagong version. Hindi na sila magpo-produce kaya tataas na. Hindi naman din siguro ganun kahirap mag-produce ng ginaya lang na design or logo. Kung natatawa nga ako patagin na sabi ko nga, paano ito na bumibenta? Anong mga panahon na mabenta pa to, mga kahomre ko? Tapos kunwari, Trasher. Alam niyo yung Trasher? Tambay. Yan nakasulat. Instead na Trasher, tambay. What the hell? Diba? New York. Tapos tambay na design. Ginaya lahat. Yung font, yung lahat, yung kulay, gayang-gaya, man, as in. Buti hindi ka nadadali ng rights, no? Kasi grabe, sobrang lala nung ginagawa mo, man. Pandedenggo ito. Hindi to negosyo, pandudugas to. Yung gumawa ka ng ganyan, na gayang-gaya yung logo, Yankees. Di ba, ginagaya mo lang naman yan eh. Pinapalta mo lang ng tambay. Kung isa kang tunay na negosyante, dapat meron kang tinatawag na respeto. Kasi papaano kung sa'yo gawin yan? Papaano kung gumawa ako ng cup ko na hindi tambay? Let's say, Tambi ang nakasulat, mga boss. Tambi. Kulang ng A. Tapos ginaya ko lahat yung ginagawa mo. Ginaya ko lahat yung pinoproduce mo. Di ba kakasuhan mo ko? Pasalamat ka, hindi pa to nakakaabot sa kanila. Kasi yari ka talaga, ubus ka dito, boss. Kasi what you're doing is not a businessman type of thing. Hindi siya pang negosyo. Pandedenggo ito. Legit, man. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw talaga ang nakaisip, ang naka-invento ng mga ng logo ng Trasher, ng Yankees, ng mga New Era Cup. No. May mga designer yan sila na linggo, buwan ang iginugol nila just to come up with that logo. Tapos ikaw ginaya mo lang. Pinalitan mo lang. Now, how can the Philippines be proud of you, man? Ang tanging magiging proud lang sa'yo, yung bulsa mo. At saka yung back of your head. Na, bumenta ako ng marami. Ibig sabihin, you're doing good. Pero sa isang banda, ang pinakaayoko yung mga taong nandedenggoy o nanloloko. At lalong-lalo na, ang pinakaayoko, mga taong hipokrito. Yung mga taong mapagmalinis lagi. Exactly tulad ni Juniboy ng Team Payaman. Panay ang pagmamalinis niya, but at the end of the day, ano nangyari? Yan na. Everyday na po siya nagla-live ng sugal. Sila dati ay sobrang against dyan. And now look at them. Dun din, sa mundo namin sila babagsak. That's how life is. Yun yung ayokong klase ng tao at yun ka, Pio.
Hindi mo naman kailangan to na i-underline na mabigat eh. Tama nang makita mo yung design, yun na yun, man. Alam mo na yun yun, tama? Kita mo na yun yun. So, wag tayong maglokohan dito. Pio is equivalent to mandarambong manggagaya. Amen. Anyway, comparison between Thrasher and yung Tambay Cup na Thrasher logo ni Pio. Yankees type ng tambay ni Pio. NBA team, tambay NBA team ni Pio. Man, gayang-gaya, mga kahombre ko. Pio, what's up, man? Tapos, ang kapal pa ng mukha mo, na-pricean niya ng ganung kalaki. Eh, hindi ka naman naghihirap dyan. Ipiniprint mo lang. Hinahype mo, that's about it. Tama ba to, mga kahombre ko? Kung sa'yo ba gawin to, Pio, okay lang sa'yo? Gayahin lahat yung ginagawa mo. Siyempre, gagawa ka ng action. You're very lucky, for real. Anyway, makikita po natin sa Shopee o sa kung saan man na site, no? Meron pong tig 270, meron tig 296, 220, 229, di ba? Pero for sure, meron din dyan na mga original talaga na siguro nasa mga 1.5, 1.4. Kaso lang mga boss, New Era Cup yun. New Era Cup is New Era Cup. Huwag tayong maglokohan dito. Alam nyo yan. Paano mo bibilin to? Gayang-gaya na nga, overpriced pa. Palakpakan po ang hari ng mga hari pagdating sa overpriced. Pio, the hype god of social media. So, kita na natin, no? Ang difference. Now, magbasa tayo ng iba't ibang mga comments ng mga tao. Dapat, ang binebenta nila, yung ginagamit talaga ng mga tambay. For example, ice pick o kaya baliso. O kaya, hindi tambay cup yan. Dapat dyan, scam cup. Eto pa, mga kahombre ko, galing to sa mga reseller kuno niya. 2K Rush, Tambay Cup V7 by Pio Balbuena. No issue, brand new with box, sticker, and signature. Paunahan na lang kayo. And look at this, man. I think itong design na to ay nakuha, mga kahombre ko, sa NFL. If I'm not mistaken. See, iniba niya yung logo. Tingnan niyo to. Itong hawak na to, nitong tao na to, mga kahombre ko. Diba, takasulat dyan tambay, tas iyang cool. Ano ba sa tingin niyo yan? Ayan yung New Orleans Hornets, mga boss. Gayang-gaya lahat to, sa taas. Actually, yung logo nga ng Hornets, nandyan pa hanggang ngayon. Alam ba ng Hornets to? Itong pinaggagawa mong ganito, na pinagkakakitaan mo to, pero sa maling paraan. Ginagamit mo yung logo nila, ginagamit mo yung design nila without their consent. Wow, Pio, this is good. This is a good business thinking. Grabe, sobrang tindi ng pangkukupal dito, Pio. Malupit. Dito, makikita natin na ang reseller ay nagpapaliwanag kung bakit 2.5 ang presyo ng Tambay Cup. Ika pa nga ni Pio, yesterday's price is not today's price. Ay, grabe. So, legit pala, no? Ibig sabihin pala talaga, kaya 2.5 ibinebenta. Kasi ang tunay na presyo talaga niya is 1,650. That is more than sa legitimate na mga cup, mga boss. Kung ako ay gagawa ng cup, kung ikaw ay gagawa ng cup, ano bang kaganapan natin? Tingnan natin. Shopee plain cup price. Nakikita natin lahat dito. Ito meron waghan. 125 pesos. Let's say ang plain cup ay nasa 100, sige, sabihin natin 150 pesos. Tapos ang printing mga 100 piso. So, equivalent lang yun sa 250. Tapos, ibinebenta siya ni Pio ng 1,650. Kasi may pirma niya. Kasi siya si Pio Balbuena. What? Oh my God, man. Grabe, tas ginaya niya lang yung logo. Ang galing. Wow. This is good, Pio. Magaling kang kupal ka. Hindi ka lang magaling sa pagnenegosyo, magaling ka pa mangkupal. Yan ang gusto ko aminin mo, Pio. Huwag ka masyadong magmalinis because you are not. Yan yung point ko dito. Huwag tayong hipokrito. Kung sino ka talaga, yun ang ilabas mo. Diba? Tulad ko. Oh, everybody knows nakupal talaga ako. Everybody knows na nagpo-promote ako ng sugal. Why can't you do that too? Ba't nagsisinungaling ka sa sarili mo? Why? Dahil hindi ka mandarambo? Dahil hindi ka manloloko? Ikaw ay isang mabait na tao? Wow!
Are you sure? After this? Nah, come on, Cas. Hindi ako naniniwala sa'yo, man. Yung mga ka-hombre ko for sure after watching this, hindi na sila maniniwala sa shit mo. Eto pa, naalala ko, ang galing mo. Hindi ko na mahanap sa Facebook. Dumating ang panahon, about 2 years ago, no may PHL win pa. Online casino yan, ha? Na may nasabi ka sa mga nagpo-promote ng sugal. Sabi mo, kesyo masama yan, masama nagpo-promote, masamang ganito, masama yan sa mga kabataan. Eh, putang ina, Pio, nagpo-promote ka rin naman eh. Magaling ka nga lang kasi nabura mo na lahat ng pinagpo-promote mo sa Facebook. Ang galing mo, no? Titirahin mo yung mga tao nagpo-promote ng online casino, samantalang ginagawa mo rin dati. Exactly the same. Yung part nga ng yaman mo dahil dun eh. Hindi naman dahil sa tambay cup mo eh. Real talk. Oo, hindi, Pio. That's all I need, man. Kailangan mong umamin. Huwag kang magsinungaling sa mga tao mo, di ba? Mga tao mong tambay, susuportahan ka niyan kung di ka sinungaling. Tandaan mo ang pinaka-rule number 1 sa pagiging tambay. Huwag kang sinungaling. Kasi pag sinungaling ka, ang ending nyo, magsusuntukan kayo doon. At huwag kang mahangin, lalong-lalo na huwag kang hipokrito. Mas tambay pa nga ata mentalidad ko sa'yo eh. Hindi mo kailangan magmalinis, man. Hindi ka malinis. Titirahin mo si Merk, tirahin mo ako, back in the day. Pinapakita mo pa yung mga videos na nagpo-promote kami. Sino ba nagsabi hindi kami nagpo-promote ng online casino? Eh ikaw! Hindi ka ba talaga nag-promote? Huwag ka naman manloko, Pio. Hindi kami pinanganak. Kanina lang. Mas matanda pa ako sa'yo, man. I know your work. I know your moves, man. Don't come up with this shit. Ha? Kasi hindi ka na rin bata, man. Maging totoo ka sa sarili mo. Yung totoo talaga. Pag ikaw nangungupal ka ng design ng iba, nangungupal ka sa mga fans mo, napakamahal ng benta mo, dahil may pirma mo, dahil ikaw si Pio, babagsak ka talaga. Exactly what's happening now to you. Hindi na tulad na yung numbers mo, hindi na tulad dati. This is facts. This is all my opinion, but I'm not talking shit. This is real. Same lang naman. Ako din naman. Same. Bumagsak din ako. But it happens. Right? Kaso ang hindi lang bumagsak sa akin is yung pagiging totoo ko sa mga kahombre ko, sa mga tao. Yun lang. Bagsak ka na nga, nagsisinungaling ka pa rin. Putang ina ng buhay ang Pio. Ang tagal mo na nagsinungaling. Don't talk shit, man. Spit facts. Diba? Rapper ka, so spit facts. Nagpo-promote ka ba ng online casino? Hindi, Pio. Hindi. Ikaw Dito na tayo sa Tambay Light. Ay binebenta ni Pio sa halagang 398 pesos. Tapos, yung mga reseller, ang binebenta po ito sa halagang 450 to 500 pesos per bottle. Wow! Wow! Bibili ka ba ng brandy na kagayang-kagaya ng Matador at ng Fundador na mas binamahal dahil Tambay Light siya? Dahil siya'y Tambay Light brandy. What? Ikaw, bibili ka ba niya? Comparison. Fundador, siguro na nasa around 300, more or less Emperador Light, 180. Alfonso, 280. Grabe, ang layo. Hindi ako naniniwala na ang Fundador ay 300 pesos. I think it's lower. Emperador may be lower than 180. Alfonso may be lower than 280, but not more. So, mas mahal pa rin po, 398 sa kanya, tas 450 to 500 sa reseller. Walang bibili niyan, mga boss. Oh my goodness, man. Meron nga isang comment ang isang netizen. 398 SRP? Paano pa kaya pag may pirma ni Gago? Ay, nako, di ba? Now, Pio, negosyante ka, sabi mo. Sabi nga ng mga in-check, ng mga chekwa, mas maganda, mas mababang presyo, pero mabilis mawala yung produkto mo. And so on and so forth. At the end of the day, kita ka pa rin. Antindi mo kasi dapat ito, Mayaman Lights ang pangalan. Tambay Light, man, no, hindi to afford ng tambay. Kung tunay kang tambay, ikaw ba, Pio, nung tambay ka, sa tingin mo, bibili ka ba ng 398 pesos worth ng brandy? Kaya nga, ang baba lang ng Alfonso, Fundador, Matador. Kasi syempre, alam nila yung market nila. Ikaw parang sinambahan mo lang to, bahala na ito yung market kuno ko, that's it. Tapos itong produkto galing sa kamo, sa Spain. Sa Spanya now. Baka galing to doon sa Espanya, sa Maynila. Tangina ka. Lolokohin mo pa. Nag-sales stock ka pa, ha? Etong comment po ng mga netizens. Sa Bulacan lang galing yan. Oy, Spain ka pang nalalaman. Espanya, Quiapo.
mga boss. Espanya, Manila lang yung production niya. Anyway, sa mga nakatikim po ng Tambay Lights, for sure, alam nyo na it's a big joke. Hindi siya umaabante, as you guys can see. Hindi na siya aabante. Because kapag ang isang negosyo ay sisimulan mo sa kasinungalingan, asahan mo, man, hanggang dyan na lang yan. Si Pio Balbuena, kung magtataka kayo, bigla siya nagkapera. It's not because of that. It's not because of this. May konting porsyento lang kaya siya nagkapera ng ganyan. Konting porsyento lang sa mga cap, sa mga ala, konti lang, man. Ang totoo dyan is dahil sa online casino. Tama ba ako o tama ako, Pio? Don't talk shit to people, man. Don't sales talk us. Huwag kang magpaawa, tapos na yung era na yan. Hindi na tayo sa era ng, kawawa ako ka na. always stay real, always speak facts. Kung hindi, shut the fuck up, man. Get the fuck out of here. Hindi ka pwede dito. Yan lang naman ang content ko for today. Akala ko talagang wholesome siya na negosyante. Tapos nung tiningnan ko, goddamn, sobrang... Ano yun, man? Sayang, Pio. You were almost there to be the man. But no. Wala ka rin palang kwenta. Tangina. Sayang.